Philippine-French relations. Nag-umpisa in 1947 and it's 67 years na ngayon ang relasyon. Ang peak ng relations, siguro ito na sinasabing ito yung pinakamataas na relasyon ng dalawang bayan, is in 1989 when former and the late President Corazon Aquino, the mother of President Aquino now, had a state visit. In fact, siya yung pinaka importanteng bisita nung Bastille Day. Bastille Day is their national day which falls on July 14. Sa bisita na yon, nagkaroon ng iba yung lakas ang relasyon. So in 1989, and then the next visit was an official visit by former President Fidel Ramos. So mga 20 taon na mula noon, and then nga nagkaroon ng, for the first time, nagkaroon ng bisita ng isang head of government ang France, which was in 2012 when Prime Minister Ayrault went to the Philippines. So kaya nga naipaanyayahan ang ating Pangulo na bumisita dito sa Paris. So far, ito na yung relasyon. Pero marami na nangyari. There's a lot of, may mga defense cooperation. In fact, part of the agreements that will be signed at a later stage. Meron tayong cultural agreement. Meron tayong agreements on taxation. The whole gamut, health cooperation. Marami nang nangyayari na relasyon. Pinaka-importante siguro is actually the people to people. Since then, marami na rin tayong mga kababayan na nirahan at nagtatrabaho dito sa France. So ito yung relasyon as of now. Pero ang masasabi ko lang, itong bisita ni Pangulong Aquino ay magbibigay ng, it will be a milestone at magbibigay ng malaking boost, not only the political as well as the economic and people-to-people exchanges. Sa mga nakaraang taon, maraming nangyari in terms of economic. I'd like to dwell on that, no? Kasi French companies have also palaging tumitingin din at tumitingin na sila sa ibang bayan, particularly in Asia, particularly in Southeast Asia. At nakita nila ang Pilipinas na napakaganda ng growth rate natin mula nung namuno ang Pangulo. The very significant growth rate of 7.2% last 2013. Ito nga second quarter natin, maganda rin ang ating naging growth rate. Nakita yan. Actually, naumpisahan niya nung nagpunta si Prime Minister Ayrault in 2012. Nakita niya ang dynamism, ang ating populasyon na nag-average ng 23 years old. Kasi dito rin sa Pransya, medyo medyo aging society na rin. So, nakita nila yung paiba yung lakas, lalo na sa larangan ng negosyo. So, ito isa sa mga magiging importanteng mga meeting na gagawin at ma-witness at makikita at gagampanan ni Pangulong Aquino dito sa Paris. Ma'am, you mentioned yung mga areas of cooperation. If you can go into details pa. Yeah, okay. Sa economic po. Alright, sa economic relations, makikita ng Pangulo at mamimit ni Pangulo ang iba't ibang mga kumpanya, CEOs ng mga malalaking multinational companies dito sa France. Siguro, isa sa pinakamalaki dito ay isang aerospace company. Well, alam naman ko ano yun because it's a company also for Europe, and that is Airbus. Mamimit niya rin ng mga kumpanyang nandun na nag-invest na sa Pilipinas at mag-i-expand pa at lalaki pa ang kanilang, nagbibigay na sila ng anunsyo na palalakihin pa nila ang kanilang negosyo. So, there will be aeronautic companies, there will be infrastructure companies, energy companies. This is just one of those many meetings at mamimit ng Pangulo ang kanilang mga matataas na opisyal. Ang pinakamagandang mangyayari at magiging isa sa mga agreement na pipirmahan is probably air services. Pag may air services, magkakaroon ng frequency ng flights. Pag may frequency ng flights, magkakaroon ng taas ng tourism.
Kasi right now, siguro tayo na lang ang walang direct flights. Meron po tayo, yung iba nating mga kapitbahay sa Southeast Asia, like ASEAN countries, ay mayroon silang direct flights. However, ang Pilipinas ay wala. Itong Air Services Agreement it's an updated Air Services Agreement. Actually, natapos na ito ng DOTC na pag-agrihan na pipirmahan dito sa Elysee Palace pagdating ng Pangulo at ma-witness ni Presidents Aquino and Hollande. So air service is very important. May isa pang agreement na pipirmahan. Ito yung tinatawag na ENA-DAP. ENA is a French institution that is the best when it comes to administrative or people in government. And with the Development Academy of the Philippines. So this is an agreement na pipirmahan. This will allow in terms of education for French bureaucrats, ENA is probably the best, or probably the best in the world. So with that, with the Development Academy, ito yung agreement na hindi lang magbibigay ng panibagong perspektibo o direksyon ng ating mga government officials as well as employees, pati ng ibang professionals who will experience the world-class education from ENA. Marami po silang mapag-uusapan. Isa is definitely first the good news. I think ipapaalam ni Pangulong Aquino ang pagpapasalamat niya sa French government, sa private sector, sa NGO, sa companies na tumulong sa atin nung Typhoon Haiyan. Ang laki po ng naitulong nila at hindi lang po ang gobyerno, kundi ang practically all their citizens. Of course, pag-uusapan din kung anong ginagawa natin ginawa nating mga reconstruction efforts. Ngayon, itong punto ng Typhoon Haiyan will lead to a different one. May tinatawag silang, there's a very important climate change meeting na gagawin dito sa Paris next year. And alam ko rin po na pupunta ang Pangulo sa New York para magsalita on a climate change meeting. So ito na yung sunod-sunod ng ito na yung ating advocacy when it comes to climate change. Kasi kung meron man tinatamaan na mahigpit at maraming nasasaktan at namamatay ang Pilipinas because of climate change and all the natural calamities na na-experience natin. So isa yon. Pangalawa, siguro i-brief din ng Pangulo si President Hollande ng siguro isa sa pinaka-importanting peace agreement na nangyayari sa ating parte ng mundo is the Bangsamoro Peace Agreement. And nasaan na at ano ang patutunguhan. Napaka-importante ho niyan kasi ang France bilang a member of the Security Council, alam nila ang lahat ng mga nangyayari sa buong mundo. Dahil sa Security Council, they are very, very influential. I think pag-uusapan din yung mga may defense cooperation agreement, pero ito ho mayroon din po maging official visit dito si Secretary Gasmin. Kaya ito ay medyo i-delay dahil meron din silang sariling usapan ng kanyang counterpart, yung Defense Minister. Magkakaroon din ng usapan tungkol sa also the economic situation natin. Of course, the governance issues are there. In fact, sasabihin ko lang isa sa importanteng dahilan kung bakit naimbita ang Pangulong Aquino is because of the things that he has done in the country, his governance principles, anti-corruption measures, the human rights situation, among others. Kasi ang France ay masyadong pihikan sa mga iniimbita nilang pumunta rito. And then, isa pang usapan din ay cultural agreement. Although this is an administrative arrangement, pero alam niyo naman pagdating sa kultura, siguro number one ang France. So, marami tayong matututuhan. Binanggit ko na rin yung agreement between ENA and Development Academy of the Philippines. At iba pang mga usapan ay, regional and international issues.
Siguro isa sa mga importante naman sa atin is the issue of the South China Sea, West Philippine Sea. Ang Pangulong Aquino naman ang magbibrief kay President Hollande sa sitwasyon naman dun sa atin na ito yung isa sa mga pinaka-core issues ng foreign policy natin. Of course, regional international issues. Regional, ano ba nangyayari sa ASEAN? Tayo naman ang nandoon. May malaking meeting sa November sa Myanmar. So, the dynamism of the region and yet all the other issues there like the ASEAN Regional Forum, anong mangyayari kasi medyo wala sila doon. Hindi sila kasama doon sa mga usapin. And then, ang France naman, ay marami siyang ibibrief niya tayo sa mga ginagawa naman nila kasi they've been sa Africa. They have very, of course, aside from the colonial relations that they have, marami silang mga peacekeeping efforts na ginagawa doon. Sa Gaza, they're very much involved with the negotiations. Ukraine, ito isa sa mga importante. Alam niyo naman ng Europa, makikita mo yung importansya ng bayan to't nangyayari because of vis-a-vis relations with Russia. So, ayan. So, from a bilateral to regional to international issues. I'm sure there will be a lot of exchange of views and understanding. But basically, ito yun. Ito yung mga pag-uusapan. Prime Minister Valls, alam mo ang diferensya, si Prime Minister Valls naman is his head of government. Ang foreign affairs kasi is nasa kay Presidente Hollande. So kay Prime Minister Valls will be basically, again, probably the economic developments kasi siya rin naman ang nangangasiwa pagdating sa ekonomiya when it comes to the issues of economy dito sa France. Second, mapag-uusapan din ng mga Filipinos dito sa France. Siguro, I assume na ang Pangulo ay magpapasalamat because this country has been a very good country, hospitable, has been hosting our Filipinos for quite some time. Wala tayong problema. Sa kanila, wala rin silang problema sa atin. At saka siguro yung, at the same time kasi si Prime Minister Valls, under sa kanyang immigration. So, at saka dati siyang immigration minister bago siya naging Prime Minister. So, ito yung isa sa mga interesado rin ng Prime Minister na nabanggit sa akin ng kanyang mga opisyalis, yung Bangsamoro. This peace agreement is very, very important. And this is really good news. At last, may good news sa mga nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo. Well, so far, ito yun. Pero alam mo, ang very fluid din naman. And I think there will be some kind of reference to, well, nabanggit ko na yung air services. Siguro sa regional and international, magkakaroon ng iba't ibang focus doon. Dahil, about APEC. Mag-host tayo ng APEC next year. I am sure si President Aquino will i-brief niya si President Hollande, maski na hindi sila miyembro, pero it's a very big international meeting that we're going to host and probably covers 1/2 of the world. So umpisa pa lang ng kanilang mga introductions kasi first time sila magmi-meet, no? I think sasabihin ng Pangulong Aquino na maraming salamat sa imbitasyon at ginawa nila para sa kay late President Corazon Aquino. It was really a grand event because it was a state visit and she was the special visitor. And then yung pagpunta ni Prime Minister Ayrault, pero wala pang presidente ng France na bumibisita sa Pilipinas. So iimbitahin niya I'm sure si President Hollande para bumisita sa Pilipinas. And well, may mga naririnig ako na mukhang magiging reality yan hopefully next year. I also want to add, si President Hollande, we have to credit this to him because since he took over, when he assumed office, for the first time ang direksyon niya is Asia. Kadalasan kasi,
malapit sa kanila is Africa. May mga countries that they have colonized. And those French-speaking countries, most of them, they have colonized. Well, they have colonized countries, former colonies rather, in Southeast Asia, like mga kapitbahay natin like Vietnam, Cambodia, and Laos. Pero ngayon nakatuon na sila sa ASEAN, sa Southeast Asia. And I'm really very happy na tinitingnan nila ang Pilipinas dahil napakaganda ng growth natin, growth development, and na proof na rin na mga kumpanya, which is the big companies here, have really started looking at the Philippines. And itong bisita na to really augurs well for our relationship. I would say pa nga na itong bisita na to is a milestone in Philippine-French relations and a very significant development in our bilateral relations. Ang Filipino community dito is about 49,000. May kalakihan. Kaya lang, there should be a kulatilla to that kasi this is a Schengen country. So, I mean, ang mobility ng mga Pilipino all over these Schengen countries ay, since they become part of this Schengen system. But more or less, ito po ang ating bilang. Marami po ay concentrated ng mga kababayan natin dito sa Paris because ito nga naman ang sentro ng negosyo at ng gobyerno. At ang iba naman ay dahil ang mga mayayamang Pranses ay nasa South. Nice, Marseille, of course, malapit na ang Monaco. So, yan ang kanilang mga, dito ang concentration. Ano ang profile ng aking Filipino community? Maganda po ang profile nila. Well, basically, majority of which are really in the domestic service. Pero ito yung mga kumbaga napakahalagang mga nagtatrabaho. So they are in hotels, they're also in private homes and many other institutions. Meron din po kami ritong mga nagtatrabaho sa international organizations. There are 3 big international organizations here based in France, namely the UNESCO, United Nations Educational, Scientific, Education and Organization, UNESCO, OECD. And then the third one is Interpol. Meron din po ang Interpol though is based in Lyon, which is somewhere in the south. So meron po tayong mga nagtatrabaho dyan. Meron din tayong mga religious. Alam niyo Assumption is a French institution. At sila yung mga Assumption Sisters are basically French na nagpunta sa atin, nagtayo ng eskwelahan. Ngayon po, ang mga namumuno sa Assumption Sisters and some other religious orders are mga Pilipino. So, nandito rin po sila. At ang marami pong nakapangasawa ng Pranses. Nandito na sila naninirahan. May mga second generation na mga anak na they're very fluent with the language. At siguro ang aming ginagawa para lalong tumindi or maging makinang relasyon is the students. Marami na rin po kaming mga Filipino students na nag-aaral dito sa iba't ibang universities and other institutions, be it also the gourmet institutions kasi ito yung talagang nila, no? Parang nangunguna sila dito pero marami na universities na nakakapasok ng ating mga Filipino students. And in fact, may isa pang kumpanya nagtanong sa akin, pwede bang sila na mismo, the companies na nasa Pilipinas nag-o-offer ng scholarships, pwede bang maging scholar, pwede bang kami mag-offer ng scholarship sa mga Pilipino? Kasi ang tingin nila, pag tinraining nila to, magtatrabaho sa kanila, magiging loyal sa kumpanya. Which is actually very good. They're really investing in our people and human resources. So, this is it. May nakalimutan pala ako. May isang agreement na pipirmahan na napaka-importante. Hindi to government, but this is private sector. Ito po ay Globe and Alcatel-Lucent. Or Lucent Alcatel is a French company and Globe is of course owned by the Ayala group of companies. Ito ho ay pipirmahan sa palasyo because
at least importante rin sa kanila na may private sector agreement. So those are the agreements and those are the discussions na mangyayari between the President Aquino, Prime Minister Hollande, and President Hollande and Prime Minister Valls. Pangalan niyang, kompleto niyang pangalan ay Willie Ann Leyva. Actually, si Willie well, nung pumasok siya dito, siya ay, of course, kagaya din ng iba, nakikipagsapalaran. Pero siya ay naging, alam mo, ang sikreto ni Willie Ann, actually, siya po ay isang miss na ngayon. I think yung porsigido siya na hindi lang siya magiging ordinaryo na trabaho. Nag-aral siya ng French, very fluent. Nag-aral siya the techniques of French hairstyle. And he succeeded. In fact, natutuwa kami kasi may isa kami at may iba pang mga entrepreneurs na dumarating dito sa France, and si Willie Ann is one of those important Filipinos na nagtayo ng kanyang sariling parlor. Well, let me tell you na yung parlor niya, ang kliyente niya are the French. And alam niyo naman ang mga French women, they're very, very, how do you say this, napaka-particular niyan sa mga ibang kanilang buhok, ibang kanilang lahat. I'm very proud of him. He has really become an excellent entrepreneur on her own right. Berlongan po. Si Kate Berlongan. Actually, nag-aral din siya dito for a long time, pero very aggressive ang kanyang stance at nagtayo rin siya ng kanyang own company na open data. At ito ngayon ang isa sa pinakamalaking mga IT developments dito sa France, ang open data. We're again one of the Filipinos that we're very proud of. Pangatlo naman ay si Aaron Isip. Si Aaron ay nag-aral din dito in one of the best gourmet schools here in France. Again, develop the fluency in the language. And now he started from the lowest of the low, naging sous chef. May ranko yan ng mga chefs, and now he has his own restaurant, and at the same time he's really very he's being requested ng maraming mga, the French again, their particularity when it comes to gourmet, and he is accepted as one of the good ones. And the fourth one is Sita Obra. Si Sita is naiiba. Si Sita ay isang domestic helper, pumasok ng domestic helper, again, because of porsigido. And nakita niya rin yung, siguro, mula sa punto de vista niya, may nakita siya mga kakulangan para sa appreciation or para sa ikagagaling ng domestic helpers. Kaya siya ay isang prominent member ng isang international labor organization. So, pag nakita nyo sila at na-meet, si Sita is talagang pagdating sa mga issues on gender equality, violence against women, nandyan siya at kasama namin siya sa mga usapin pagdating sa mga bagay tungkol sa mga domestic helpers natin. He's really very focused because una sa lahat, she started as a domestic helper, and alam niya. Kaya unique Unique ang kanyang naranasan at tinatahak sa ganitong panahon. Ang Filipino community, in fact, masabi ko lang na hindi lang naman sa Paris manggagaling. May mga maglalakbay mula sa Nice, Antibes, isang lugar din yan sa South, Marseille, Lyon. At balita namin meron pa manggagaling sa Monaco. Ang Monaco naman isang hakbang lang sa Nice, nasa Monaco ka na. So, we're very happy about this. The Filipino community has the highest respect for the President. So, hindi lang namin alam kung anong kapasidad at
dahil there's a lot of excitement sa ating mga kababayan. And in fact, usually, ang mga kababayan natin natatapos sa trabaho nila ng alas 8. Pero they will find time to see the President. And if there's anything to say, they're so excited because bihira naman to dumating sa aming buhay dito sa France na mabisita ng isang Pangulo. At Pangulong talagang nire-respeto at minamahal. May particular concern ba sila they want to bring up kay Presidente? Well, siguro meron ding mga issues, kunyari yung regularization, na maunti-unti naman nating mapapakiusapan ang gobyernong ito. Marami kaming ginagawa sa embassy na ipaayos ang kanilang mga papeles kasi siguro alam niyo na rin yung mga ginagawa dati na nagkakaroon ng mga may kaibahan ang kanilang mga dokumento. So, we're trying to ayusin yun, ibigay yun talagang mga tamang detalye at siguro ay mabigyang maayos din ang kanilang, kung sila ay magiging regular dito, madili naman, may proseso rin naman ang tawag ito, ang French government, and it's not difficult. Gusto ko lang idagdag, one of the, about the Filipino community, naalala ko nung pumunta ako ang tawag dun sa hepe na yon, official na yon, prefet de police. Actually, siya yung pinaka-big man when it comes to peace and order and all that issues. Hindi ko makalimutan na sinabi niya. Sabi niya sa akin, kinagagalak niya daw na ang Filipino community ay parang law-abiding. Wala siyang problema sa mga Pilipino natin dito. And I'm very happy. It's really a very important comment from the guy who really takes care of all these issues. So, ganun ang mga Pilipino natin, trabaho, and then they just, they really give back to the country so much. So, ito na, kaya nga nakakatuwa at makikita ng Pangulo itong mga community natin dito. Gusto ko lang bigay alam na one of the important outside of the usual schedule of the President is Dassault. Pupunta siya sa lugar na tinatawag na Dassault Systems. DASSAULT. Dassault System is a very high-tech, innovative 3D profile company. Anong ginagawa ng kumpanyang ito? Well, tandaan natin that Dassault, sila rin ang gumagawa, konektado sila sa Dassault Aviation. Sila yung gumagawa ng mga Mirage and mga eroplano, which is another part of their company. Pero itong pupuntahan ng Pangulo, which is just little outside Paris, ginagawa nila yung, it's a 3D simulation. Kunyari, ang makikita ng Pangulo ay, sabi ko, ang importante sa atin is a simulation of a natural disaster. Itong problema natin eh. So given all the information, ipapakita nila sa Pangulo through 3D with 3D glasses kung paano ang isang bagyo or isang low pressure area can develop into a natural disaster. Saan tatama, ano ang masasagasaan, ano yung mga areas na lulubog, ano yung storm surge na tatamaan, at hopefully ano nila to kasi inaakma nila sa pangangailangan natin. So it's a 3D simulation na sa tingin namin ay talagang makakatulong to. Meron tayong mga ginagawa sa Pilipinas kagaya ng Project NOAA, pero kulang pa rin ang direct simulation. Hindi pa rin ma-visualize ng mga kababayan natin kung ano yun. So, siguro a 3D simulation can really help. So, this is something that we're very proud to show the President. It also shows the high-tech innovation of French companies na magagamit sa industriya, magagamit sa informasyon para sa mga kababayan. That's one. Second is si Pangulo, siyempre pagkatapos ng PhilComm would
is it being invited by the Philippine-French Business Council. So I think para to cap his day one, sasakay sila sa isang magandang barko na will bring them around the Seine River, no? Ang Seine River kasi, which is in the centrally located, makikita nyo lahat ng mga importanteng mga monuments and places here in Paris. And the third is, again, to cap his second day, after nung meeting niya sa IFRI, yung think tank dito sa France, is the a private tour of the Louvre. Of course, hindi naman natin, kayong mga nakarating na sa Louvre, hindi nyo naman matatapos ng isang araw yon. So, I think ipapakita sa Pangulo ang mga importanteng mga collections nila. Lahat naman importante, pero yung siguro yung very popular and very important works of art na ipapakita, katulad ng Mona Lisa, among others. So, that basically caps his visit. 2 full-day visits. His meetings are one after the other. And basically, a lot of it is meetings with the business community and, of course, the 2 highest officials here, and meeting with the Filipino community. And ito, at least nagkaroon siya ng panahon para makita yung mga high-tech companies dito. And let me tell you that there is a big we are in the radar screen, let me put it this way. That's the most important thing. Itong bisita ng Pangulo has put us in the radar screen of France. Big countries as it is, siyempre marami din itong mga kaibigan at mga bayan na tinitingnan, pero para tayo ngayon, nakatuon sila sa atin ngayon. And this is, as I said, being in the radar screen of France means certain perspectives na magbibigay ng bagong mga how do you say this, new contacts, new developments, different from the usual. Ang Philippine Embassy sa Paris at ang mga Filipino community dito ay are probably very excited and elated sa bisita ng Pangulo. Ito ay hindi lang magbibigay halaga sa Filipino community dito sa Paris na matagal nang mga nakatira dito. Ito rin ay nagbibigay ng development, significant development sa relasyon ng dalawang bayan. Kagaya ng sinabi ko kanina, at last we are in the radar screen of France. And this is also a very opportune time because 25 years ago, nandito yung mother ni President Aquino, and now, so it's the continuity and the strengthening of relations is just it's the best in terms of relations. It's a milestone, it's a significant development, and we're very excited about this kasi mangyayari pagkatapos ng bisita na to. Marami pang mangyayari. So it's the momentum. There's a lot of things that can happen, and we will push for this momentum. Ito lang siguro hinahanap namin. Ito lang yung pagkakataon na bihira naman mangyari. The last time was 20 years ago na magkakaroon ng bisita. And hopefully, ang France naman ay bibisita sa atin. And again, just simply strengthen the relations. Sa mga Pilipino, mga kababayan natin na gustong mag-aral o gustong magtrabaho o gustong manirahan, kasi marami rin namang mga French-Filipino marriages, siguro ang isa ko lang sasabihin is, well, you're going to this country, make sure na mag-aral tayo ng lengguwahe. I think it's a very important aspect. The French language is a beautiful language. Importante yan if ang proficiency in the language, importante para to improve one's status in society. Makikilala niyo yung 4 na tao na yan at anong ginawa sa kanila. Pangalawa, well, the opportunities are there, but language is very important. And just like any country,
although you are trying to understand the French, but please also continue projecting your ethnicity. Kasi sa bayang ito, is a multicultural society. Kung tayo naman ay puro na lang, kung magbe-blend tayo, and of course, we will be assimilating. Pero tandaan natin na it is also very important to project the ethnicity, project being a Filipino. Kasi iba ang tingin nila sa Pilipino. Masipag, maasahan, loyal. So, kung hindi natin ipo-project yan, we'll just be blending with the walls. But yet, know the language, work hard, and project the best of a Filipino.